Okay, so yun nga ng mga dre. So, another 4 ways video na naman. So, ang magiging topic natin ngayon is more on conditional rendering. So, guys, sa sinabi ko dun sa topic natin, nandun yung keyword, more on conditional statements tayo. Then, also, alamin natin kung ano yung 4 na ways niya kung paano siya ginagawa talaga sa React. So, yun nga ng mga dre. Before tayo mag-start, intro muna. Then, go! Okay. So yun nga, ang ikli lang pala talaga ng intro natin. So, baka sa susunod palitan ko na yan. So right now, focus muna tayo doon sa topic natin. So, pag sinabi kasi natin conditional rendering, so, it's more look like kind of a conditional statement din sa iba. Although, ang implementation lang naman din kasi natin dito is more on focus tayo ngayon sa mga front-end steps na nasa loob mismo ng component natin. Okay, so meron tayong tinatawag na 4 ways or 4 na ways para i-implement yung conditional rendering na yun. So, andito yung tinatawag natin na, control nyo nga tayo, yan. So, andito yung tinatawag natin na 4 ways of conditional rendering. So, unang-una dyan is yung if-else statement. Yung tinatawag natin na if-else conditional rendering. So, yung second one is yung element variables. Yung pangatlo is yung ternary conditional operators. Tapos yung pang-apat at yung pinakahuli, yung tinatawag natin na short circuit. Okay. So, yan yung 4 na ways para makapag-setup tayo ng conditional rendering sa loob mismo ng component natin. Ngayon, paano nga ba talaga dapat gagawin tong 4 na to? So, simulan muna natin sa una. Ayan. So, meron tayong state dito ngayon sa class component. Actually, ano ba yung naiwanan natin last time? Itong parent na lang, no? Sige, ito na lang. So, meron tayong 4 dun sa class component. I-comment out muna natin tong 3 to. Ayan. Ito. Gusto. Comment out muna natin yan. Tapos, tanggalin natin to. Palitan natin ng H1. Then, lagay tayo ng name. Mga bang name ang po pwede. Johnny English. Then, ano yung James Bond. Tapos, H1 ulit. Ethan Hunt. Yan. So, meron tayo dito ng dalawa. Tapos, papalitan natin ngayon yung state natin. Try natin nationality. Tapos, i-string na lang natin. Ay, hindi. Parang tingin ko mas okay yung ganito. Sige, ganitoy na lang natin. Welcome, guest.
Tapos, palitan natin siya ng hello, welcome jobs. Natin ng nationwide. Tapos, name. O, hindi. So, yun nga. Nakapag-setup na tayo ngayon ng dalawang H1. So, ito ngayon ang next na gagawin natin. Gawin natin yung state natin as please log it in. Make sure na naka-camel case ha. After that one, yan. Lagyan natin ng variable na false. So, yan. Currently, meron na tayong state na is logged in, tapos meron na tayong dalawang H1. Ngayon, paano natin i-implement ngayon yung first method o yung unang way para ma-implement natin yung tinatawag natin na conditional rendering. So, if else muna tayo. Ganito kasi ang mangyayari. So, kailangan niya lang i-validate kung naka-log in nga ba talaga or nakaset nga ba yung state natin na yung is logged in kung true ba yung kinukuha niyang result. Then the rest, kapag false, magpo-fall back siya doon sa specific na kalalagyan niya, which is yung guest. So, try natin yon. So, yun to, if that total naka-class components tayo state is logged in. So, bakit nga pala naka-class component tayo? So, dito kasi mas may explain ko ng mas maayos yung 4 ways na pagsisetup natin ng conditional rendering, even though na kadalasan ng ginagamit ngayon is functional, which is basically ito, pinapakita ko lang muna sa inyo yung pinaka 4 basic things ng pagre-render natin ng component through using this kind of method. Para at least magkaroon kayo ng idea on how it will going to do that one. To do these things up kapag nasa functional na. Although magkakaroon rin naman kayo ng idea upon kapag once na nakapag-setup na tayo ng functional component Pero sige, mamaya tatry ko na ipakita sa inyo through using functional component yung mga gantong klase ng approaches. Okay. So, nakapag-setup na tayo ng if, which is basically ito yung magiging true statement natin. So, ano nga ba dapat ang ibabato natin kapag naka-true yung is logged in na state natin? So, ang gagawin natin ngayon is yan. Kukunin natin yung H1 ng welcome jobs. Tapos, yung else natin, huwag yung pala kakalimutan yung return is babagsak siya sa guest. Okay, to be simple as that, subukan natin yun i-run yung app. Gamit itong npm start. Tingnan natin kung may magiging error. Yan. So, ayan. Lagi naman tayo naghihintay pagdating dito. Yan, antayin natin. So, welcome guest ang lumabas. So, ito yung lumabas na result nung naka-false yung state natin na is logged in. Ngayon, punta tayo ngayon sa part na to. Tanggalin muna natin to. Yan. Punta tayo ngayon dito sa part na to kung saan gagawin natin siyang true. O yan. So, nung ginawa natin true yung is logged in, lumabas kagad yung welcome jobs. You see, gumagana na ngayon yung sinetup natin na if-else conditional rendering natin sa loob mismo no component natin. Which is basically, pwede rin naman natin i-apply yan dun sa may functional components. Pero sige, mamaya ako na i-ano sa inyo.
didiscuss sa inyo kung paano siya gagawin. Sa ngayon, pag-aralan muna natin itong 4 basic things dito sa 4 basic things rather dito sa loob ng component natin sa class components. Okay. So, yung next naman is yung element variable naman na kung tawagin natin. Bigla na lang may nag-ano. Okay, sige. So, next is yung environment variable na kung tawagin natin. So, ganito gagawin natin. Okay, so, ito nga. Natapos na natin yung if-else statement. Done. Ngayon, sa element variables naman tayo ngayon. So, paano nga ba talaga dapat ginagawa yung sa element variables na kung tawagin natin? Okay, sa parent tayo. So, ganito ang gagawin natin. Kung sa conditional rendering, nag-set up tayo ng dalawang conditions dito, which is yung kung saan magpo-fallback kapag nag-false, yung is logged in, at kapag nag-true, yung is logged in. This time, gagawa naman tayo ng dalawang klase ng collapse sa isang variable. So, paano nga ba natin gagawin yun? Simple lang. Pag sinabi kasi natin, ano ba tawag nito? Element variables, binalikan ko pa talaga no? Pag sinabi kasi natin element variables, gagawin natin yung call out o yung pagtawag doon sa component through using variable declaration. And assigning a value doon mismo sa specific na variable na sinetup natin. So, try natin, let message. Yan. Tapos, andito na yung conditional statement natin. Hindi na natin siya tatanggalin. Bakit? Tatanggalin na lang natin yung return. Tapos, talagyan natin ng message. Papalitan natin siya ng message equals. You see, ganun lang siya nag-work eh. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Tapos, meron na tayo nakasetup na conditional statement. Balik natin sa false to para at least may idea kayo. Ngayon, yung next setup natin is yung return. Tapos, dalawang div. Div. Parang bastos naman sa pakinggan. Sorry. Div. Okay, so message. Then prod S. Yan. So bumalik naman sa dati, nag-guess. Bakit? Same results, pero ibang way. Ibang implementation, ibang approach yung ginawa natin. This time, gumamit tayo ng variable para i-set down yung specific na element na gusto nating i-display dito mismo sa return. Ngayon, same result yung gumana pa rin sa atin kasi nandun pa rin naman yung conditional na conditions natin na sinetap sa loob mismo ng component natin. And at the same time, naka-false to. Gawin natin true yan. Baka doon, ayan, bumalik ka dun sa may browser, makikita mo, hello Japs ulit. Tapos, pagdating mo dito, nag-false ka ulit. Kahit ilang ulit mo dyan, babalik at babalik lang din yan sa guess. So, ganun lang din siya. Ngayon, pangatlong way na tayo ngayon. So, kung kanina, nagkaroon tayo ng if-else statement, tapos meron tayong tinatawag na element variable. So, ngayon naman, ang ina-next natin is yung ternary conditional operators. So, paano naman ginagawa yon? This time, ito, iba naman. So, bakit? Simple lang. Kasi itong ternary conditional operators na to, specifically, dito na yan mangyayari. Open natin to Open and close parenthesis. Tapos, tanggalin na natin yung messages. Ngayon, pagsak mo dito yan,
Actually, may iba't ibang klase ng ternary, pero eto, basican muna natin to. Galin na natin yung message. Kunin na natin tong dalawang to. Tapos, sa loob niyan, doon tayo ngayon gagawa ng condition. Paano? Hindi nga nire-recognize nung return yung ginagawa natin na if-else statement sa loob mismo nito. Meron pa pong ibang way. So, sample ko na lang dito is in this state that is logged in. Tapos, yan siya ang condition nyo. Then, colon. Tingnan natin kung gagana. Oh, medyo may pagkakamali sa implementation. Sige. Higyan natin ng curly braces. Yan. Yan yung tamang structure. sorry. So, same results. Welcome guest. Bakit? Naka-pulse eh. So, ang gagawin mo lang naman kasi dito, gano'n lang siya kasimple. Wait lang. Pero, gawin muna natin na, i-true muna natin siya. Para makita natin yung working. Para sa ako siya explain. Okay, welcome job. So, same result. So, paano nangyaring ganun? So, ternary conditional operators, once na nag-react na tayo at gusto nating mag-setup ng component at ayaw nating gamitin yung way na yun na katulad nung kanina kasi nga sobrang consumable time nun sa sobrang haba ng kanyang code implementation. Dito mismo makikita natin paano natin siya mapapa-improve or may implement ng ganun lang kadali. So, kailangan lang natin mag-initialize sa open and close curly braces. Tapos, yung condition na same thing na ginawa natin kanina, which is tinawag natin yung state ng is logged in, which is ginamit natin yung that state that is logged in. Wala na tayong ginawang equals to question mark na lang. So it means ito yung actual na nagtatakda na meron tayong isa-set up na initial statement kapag once na nag-true yung magiging value ng actual boolean na sinet up natin. By the way guys, boolean to para lang alam nyo. So meron na tayong nakapag-set up tayo ng boolean dun sa sinet up natin na boolean which is true. Welcome job sa magiging result dun sa browser. Ngayon, pag false naman, dito ngayon siya babagsak sa guest. Ayan, so napapansin nyo, nag-change up siya. True. Jobs. False. Guess. So, ganun lang siya kadali. Ngayon, paano yung pinaka-last approach na gagawin natin? Medyo ito, mas simple to. Pero, hindi ko alam kung maire-recommend ko ba sa inyo na gamitin nyo tong way na to. Ito yung tinatawag natin short circuit operator. So, paano naman siya i-implement? So, simple lang yan. Ito, ganito lang to kasimple So, may react tayo, di ba? Tanggalin na natin yung conditional rendering dito. Yung hello jobs lang ang itira natin. Kasi ganun din naman Pero, ang magiging conditional statement yan is like this one. Plug it in. Tapos end sign. Try natin yung kung gagana. Hindi siya nag-validate. Bakit?
Wala naman akong sinetap na fallback eh. Wala naman akong sinetap na kung saan siya magka-catch kapag once na nag-pulse yung slug in natin. Kapag nag-pulse yung boolean natin. Try natin ito. Ayan, so may lumabas na. Different result siya dun sa mga naunang tatlo. Pero, eto, mas simple to. Bakit? Nag-return siya ng actual na result nung nag-true na yung value ng boolean natin dun sa state. Pero, nung wala siya, nag-false siya, wala naging laman yung buong component or yung buong page natin, kundi buong blanco lang talaga. So, ganun lang siya kasimple. Ngayon, paano natin i-implement yan dun sa loob ng natin, component natin, na functional components. Sige, lipat tayo. Kalikutin muna natin yung app.js natin. Tapos, sample JSX ba natin? Yon o, tama. O JSX na yung titira natin. All behind true of that, medyo crucial to. Pero sige, tingnan natin kung mag-work. Sample JSX, hindi siya nakadeclare. Sample JSX, yan. Yan, hello world. Maganda pang sample to, try natin to. So, sample JSX, tapos, balik natin to sa return. Yung pinakadating return niya. Tanggalin natin yung comment. Ngayon, possible ba na magawa natin yon? Gamitan natin ng use state, syempre. Tapos, declare tayo ng variable for state management, which is yung lager tuloy. In set is logit in is equals to use state. Tapos yung use state natin may value na false. Yan, ganyan. Tapos ngayon, try natin yan yung conditional rendering. If else muna tayo. So sa if else ganito if is logged in, wala nang this.state. Kasi alam naman na natin yung magiging structure natin na to since gumagamit tayo ng ganitong klase ng variable. Load jobs. Tapos, else natin. Yes. So, see. Same result. Try natin i-true to. Ganon din yung lumalabas sa kanya. If else confirm po, pwede siyang gamitin dito. Ngayon, paano naman kapag nag-set up tayo ng variable sa loob mismo ng component? Ako po, yan yung hinihintay kong gustong mangyari kanina pa. Teka lang. Tatanggalin natin to. Tapos magle-let message tayo dito. Same din dito. Sa else. So, same thing lang dito na ini-implement natin magkaiba lang ng approach talaga dito sa components. Hello guys. Tapos, dalawang div. Then, message. Try natin to Nakatrue pa kasi to False nga natin. Yan. So, nag-hello guys ulit siya. Same lang din naman ang ginagawa natin dito Merong
Dito, ano siya, naka-variable siya, pero ibang way nga lang kasi nasa functional components tayo. Try natin i-true. Yan, lumalabas. Sige, what if kung conditional rendering, yung conditional na rendering natin is ternary? Sige, balik natin dito. Kopyahin na lang natin to lahat-lahat. Galing natin tong conditional statement na to, tapos itong message. Then, look at what I'm doing. It's the same thing like what I'm doing from the last class components na ginawa natin. So, ayan, is log it in. Yan. Tapos else. Yan, ganyan ang else dito Yan. Explorin natin yung contain spaces. So, false natin ulit. So, same guess. Tapos, jobs. Kahit ulit-ulitin mo yan. Yan at yan yung lalabas dyan. Yun ang kagandahan doon. Alam mo rin, chat. Paano naman yung tinatawag natin na ayun nga. Yung short circuit. Try natin. Kasi ito, medyo curious ako eh. Siyempre, may na shortcut. Balik natin dito. So, yan. Nag-false na siya, wala na siya naging result. Same as we did dun kanina. Pero dito, pag tinro natin yan, the point is, lumalabas yung actual condition natin, which is yung hello, jobs. So, yan. So, pareho lang ho siya. Kapag in-apply natin sa functional, in-apply natin sa class, they are both the same. Different kind of implementation lang because of the state management or kung ano yung gagawin nyo. But really, the point is, parehong gumagana siya into both different kind of component. So, ganun. Kung aaralin nyo lang siya mabuti, yung 4 na ways na yon, doon matututunan nyo naman agad yun eh. Kasi, grabe yung dalawa doon, which is technically yung short circuit, tsaka yung ternary, is mostly talagang ginagamit na ngayon for conditional rendering. At, isa pa, etong gantong klase ng approach, ito talaga masimple. Pinakasimple siyang gamitin when it comes that you are trying to develop a specific conditional statement inside to a component, especially dun sa mismong return na mismo. At iniiwasan mo pa yung sobrang complicated na way of implementing too much complicated way of approach ng conditional pag i-set up ng conditions, especially sa loob mismo ng component natin. So, yun. So, I hope that you have been already learned po something about this video, guys. So, sa ngayon, hindi ko alam kung magkakaroon ako ng break tomorrow or what. Pero ngayon, ipoproceed natin to ng tuloy-tuloy itong mga iba pang videos natin na to. So, stay tuned na lang sa mga susunod na topics and also, have a great night everyone. Good night. So, maraming salamat.